year, Pacific has once again demonstrated its resilience, strength, and commitment to its members and stockholders. To our incoming officers, I encourage you to embrace your roles with integrity, commitment, and a passion for service as we continue to build a stronger and more inclusive cooperative. Come on, let's go. Stuck in a dream with my love. Feel the breeze, catch that feeling. Ladies and gentlemen, please welcome our distinguished guest of honor and speaker, the Honorable Mayor of Taguig, Maria Lopez Cayetano. Let's give her a big hand. Ikinararangal ko po bilang punong lungsod ng Taguig na makibahagi sa pagdiriwang ng inyong ika-43 General Assembly and Election. We've spent all our lives to see our dreams. We've given our... We are committed to ensuring that Pacific remains a leader in cooperative finance, providing reliable, innovative, and sustainable solutions to make the evolving needs of our members. of a star. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pag-unlad ng pananalapi ng isang kooperatiba, kundi sa mga buhay na inyong pinagbuti, sa tiwalang inyong binuo at sa mga pagpapahalagang inyong pinaninindigan. We gotta take the chance to shine, the right time to own it. We're gonna reach and touch the sky, so let's make it count for the world to see. Let's show them we arrived, and this is our moment. We gotta take the chance to let it shine. This is our moment. We gotta take the chance to shine, the right time to own it. We're Your gonna trust, participation, and dedication fuel our mission to be the leading multi-purpose cooperative in the Philippines. our moment. We gotta take the chance to let it shine. This is it. We don't Greatness quit. is not just a function of circumstance. Greatness, it turns out, is largely a matter of conscious choice and discipline. Pacific did not simply become the great or great by chance. You worked hard for it. You chose excellence, and you continue to strengthen it with purpose. Our moment. We
continue being a beacon of excellence, continue setting new standards, and continue serving with the heart of a true public servant. Maraming salamat po. Magandang araw. God bless all of you at mabuhay ang family. As we move forward, let us continue working together, empowering to one another and striving for excellence. With our collective efforts, I have no doubt that Pacific will continue to thrive, innovate, and uplift the lives of our members. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating kwentuhan ngayong month of June. Nako, ngayon po ay araw ng Wednesday at makakasama po natin ngayon ang hindi lamang isa kundi dalawang special guest ang ating makakasama ngayong hapong ito. Maya-maya lang po ay sasamahan nila ako dito. Siguro may mga nagtatanong bakit ako lang. Kasi nga po dalawa yung aking makakasama mamaya na ating special guest. Makikita nyo po sila mamaya at makakakwentuhan. Nako, excited na po ako mga kamay-ari. At syempre, samahan nyo po ako dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating tuloy-tuloy pa rin po ang ating pamimigay syempre ng ating mga pa-premyo doon sa ating Viber Trivia Challenge question. At syempre, ganun pa rin po mga kamay-ari. Meron tayong 50 winners po ng ating mga kamay-ari. At syempre, bago yan, siguro mag-shoutout muna ako. Nako, marami nang nandito nag-aabang kanina pa. Marami tayong mga viewers. Ang ating laging nakasubaybay sa atin dito. Tulad na lamang ni Miss Risil, Elmer Malbasia, mabuhay and God bless, sabi niya. Mabuhay and God bless daw po ang Pacific. Syempre ito pa ay talagang suki natin palagi. Luis Salcedo, good afternoon mga kamay-ari. Nako mga kamay-ari, parang medyo naninibago ako ngayon Kasi nga ako ay walang kasama dito ngayon. Pero mamaya, sigurado na tayo po ay pupunuin ng informasyon na ibibigay po ng ating dalawang special guest. Nako, ulitin ko lang po samahan niyo po kami ngayong oras na to. Dahil nga po tuloy-tuloy, sabi ko kanina, tuloy-tuloy po ang ating pamimigay ng ating pa-premyo. So, mga kamay-ari, paalala ko lang po, ganun pa rin po ang ating mechanics ng ating Viber Trivia Challenge. Kailangan po, ang ating pong ilalagay ay ang ating full name / at ang tamang sagot. So, mga kamay-ari, dapat po, ang ating gagamitin na account ay yung legit na account. Huwag po tayong gumamit ng ating mga dummy account. So, ganun pa rin naman mga kamay-ari. Kwentuhan lang tayo dito at dadalhin namin kayo ng mga updates, Updates po para
mas lalo pa po nating ma-appreciate, mas makilala po ang POPSIPIC at ang mga programa, services po nito. Mga kamayari, parang mahirap pala, no, pagka wala akong kasama na kakwentuhan, pero naniniwala ako na nandyan po kayo, kaya alam ko na kakayanin ko to, mga kamayari. Okay. Una muna, siguro, ipopost muna natin yung mga nanalo ng ating Viber Trivia Challenge question, or yung mga nanalo po ng month of May, no? Ipakita po muna natin, mga kamay-ari, sino-sino ba yung mga nanalo nung May. Kasama ko po dyan nung time na yon si Miss Ice. Kaway-kaway kay Miss Ice, no? Kay Miss Ice Alcalifatan. Ayan, kami pong dalawa ang nagbigay ng ating Viber Trivia Challenge last time, no, nung May. Ayan. So, yan po yung ating 50 na winners po para dyan. So, mga kamay-ari, no, yan po ang kanilang napanalunan, ay ganun pa din, diretsong papasok sa kanilang RSD account or doon sa mas kilala natin na Green Passbook. So, yun mga kamay-ari. Same pa rin po ang mechanics, tamang sagot, full name, slash, at ang tamang sagot, at mga kamay-ari sa Viber community po tayo sasagot. Malinaw po iyon? Okay. Ngayon po ay sabihin ko lang po, mga kamay-ari, na tayo po ay dito sa POPSIPIC ay may mga programa, no, sa ating ang ating POPSIPIC ay may mga programs po tulad na lamang ng POPSI Assist program. Meron po tayong Bulay We Care program, Community Development program, and ang isa pa na ako ay naging bahagi, malaki ang naging bahagi din nito sa akin, no, ako ay nagsisimula pa dito sa POPSIPIC, ang scholarship program ng POPSIPIC. At alam ko, mga kamayari, marami na po talaga ang excited, marami po ang mga kamayari natin na may tanong at gusto talaga nilang malaman about sa ating scholarship program ng POPSIPIC. Isa lang po iyan sa ating mga programa, no, programs po ng POPSIPIC. At naniniwala ako na marami talaga. Sabi nga namin kanina ni Miss George, marami na kaming nare-receive ng mga mga tanong. Kailan po ba mag-uumpisa, no? Kailan daw ang opening ng acceptance ng ating scholarship program? Tapos, ano-ano daw ang mga benefits, no? Ano-ano ang kanilang mapapala, no? Pagka tayo po ay scholar. At syempre, ano din daw po ang mga qualifications. Syempre, hindi naman po tayo basta-basta gusto nating scholar na tayo, scholar na agad. So, marami po tayong pwedeng malaman or may tanong. Sana po, mga kamay-ari, ay sumama po kayo sa atin, no? Sumama po kayo sa ating kwentuhan ngayon. Pagka meron po kayong mga tanong, pwede po kayong magtanong. At siguradong masasagot po tayo ng ating dalawang special guest. Okay? Dahil for sure, marami ang nag-aabang, nagtatanong sa ating scholarship program na bigyan ko muna kayo ng papyaw. August 1 hanggang August 29 ng taong ito ang ating acceptance or pagtanggap natin sa ating batch 27 scholars, no? Batch 27 na po. Naku, ilang taon na ba yun? Ilang taon na ba ang POPSIPIC Scholarship Program? So, maya-maya po, malalaman natin ang mga katanungan po ninyo na yan. So, stay tuned sa ating pagbabalik. Makakasama ko na po ang ating dalawang special guest. Kaya, mga kamay-ari, huwag po kayong aalis.
mga kamayari, kami po ay nagbabalik, no? Kami na. Dahil hindi na po ako nag-iisa. Ayan, kasama ko na po ngayon ang ating dalawang special guest. Ayan, ipapakilala ko ba sila or ipakilala na lang nila ang kanilang sarili? Pwede umpisahan, ladies first ba? Ladies first po. Hello po, good afternoon. Ako po si Vigilic Jun Ventura or VEG, former Batch 18 scholar, ngayon po Scholarship Program Specialist. And Magandang tanghali po, Ma'am Lea. Magandang tanghali po sa ating mga kamay-ari. Ako po si Romel Orjalo Jr., former Batch 23 scholar, now your Scholarship Program Specialist din po. Nako, makikita nyo naman mga kamay-ari, no, na talaga namang fresh na fresh ang ating dalawang special guest ngayon. And sabi nga po nila, sila po ay mga batch, mga scholar po natin. Yung isa ay batch 18 and yung isa naman ay batch, anong batch ka na nga? 23 po. Batch 20, parang ang layo. No, pero senior. senior pero hindi naman halata, Miss Besh. Thank you po. Ayan. So, sila nga po ngayon ay atin ng mga employees ng Pacific. Ay, naku, parang mas na-excite ako. Ano kaya ang mga benefits? Pero mamaya na tayo sa benefits, no? Siguro mag-umpisa tayo dahil na-mention ko kanina na mag-start na ang ating pagtanggap sa batch 27 na scholar natin dito sa Yes. Pacific. So, ibig sabihin ba nun, kailan na nga nag-umpisa ang ating scholarship program ng Pacific? Ang Pacific Scholarship Program po, institutionalized po siya since 1997. 1997, Yes, so po. parang siya ay 28 years na. Yes. 28 years na siya. Tapos ngayon tayo nga ay batch 27, Yes, no? sir. Batch 27 yung ating i-open sa August 1, no? Yes po. August 1 na po ang acceptance ng ating batch 27 na scholarship dito ng scholarship program sa Pacific. So medyo may ini-insert ako ha. Yun, bago ko tanungin kayo na ano ba yung inyong mga experience or paano nyo ba, curious lang ako, yung mga experience nyo nung kayo ay pumasok dito sa or naging scholar ng Pacific. Tapos paano nyo nakilala ang Pacific, diba? So, si Sir Rome, and pwedeng sumagot din si Miss Veg. To be honest po, nung una, wala po talaga akong idea at all kung ano po ba yung Pacific. So, Ano ba yung Pacific? Philippine Army Finance Center. Recitation pala. Recitation ito. Ayan po. So, yun po, nung una po talaga, no idea. And then, one day po, pinag-asikaso na lang po ako ng aking sponsor, which is ang aking father po na Philippine Army po. Before. Okay, so Philippine Opo, Army. pinag-comply niya na lang po ako ng mga requirements and sabi niya lang po na may applyan kaming scholarship grant. And then, dun ko na po nakilala si Pacific po until na nag-message na po for the examination and interview po. So, yun yung mga, yun yung experience ni Sir Rome, no? Na parang si sponsor na ang nagsabi sa kanya na, oh anak, ipapasok kita na scholar, ganon. Opo. So, ang iyong father ay sa Philippine Army. Yes po, ma'am. Okay. Si Miss Veg naman? Same din po, yung father ko po ay retired master surgeon. So that time po, way back 2014, naka-assign pa po siya sa Fort Magsaysay. So, kaya din po niya, in-inform lang din po ako ng father ko na ito yung mga requirements and then physically, sinamahan ko po siya sa Fort Magsaysay para mag-apply po for the Pacific Scholarship Program. And then 2015, dun po ako nakapasok. Ayan, so sinabi nyo, ayun ba sinasabi nyo kanina na nagpasa kayo ng mga requirements? Yun ba, ay pangilang step na ng ibig sabihin ba, pag nagpasa na ako ng aking scholarship application form sa pinakamalapit na satellite ng office ng Pacific, tanggap na ako agad? Bale, hindi po ganun nangyayari. Okay. Opo. Sa ating programa po, meron po tayong 4-step process. Una po, ang application and submission of requirements, which is yun nga po, ang pag-comply ng requirements and pagpasa sa mga pinakamalapit na satellite office or liaison office. And then, after po ng application, meron pa po tayong pre-qualifying examination. Facilitated po siya ng ating third-party examination provider. Yes. And then, ang third process po natin ay So may facilitation. external facilitator na Yes, tayong po. hina-hire Yes po. para, syempre siguro para makita natin na hindi talaga bias Yes, ang po. ang Pacific kasi hindi tayo yung nagka-conduct nung examination kasi mahirap na mga kamayari baka masabi nila
palakasan dito, Yes. di ba? So tama Fair naman and yun. square po ang laban. Fair and square po pagdating po sa ating pag-take ng ating pre-qualifying exam. Tapos, After that po, after ng examination, may selection process po tayo. So, yung highest po, during the examination, yung top notchers, sila po yung magiging qualified for the interview. so Yes hindi po. pala, parang balita ko, yung batch 26, no, na kailan lang ay ating, nagkaroon tayo ng ating MOA signing dyan yung ating, dito sa main office, Yes po. yung ating batch 26 scholars, no, congratulate natin ang ating mga scholars, no, ng batch 26. Sila po yung ating kakatanggap lang na scholar ng POPSIPIC. And good luck syempre sa kanilang journey, no, Yes dahil po. alam ko mahirap yun. Tulad na lang baka meron kayong ma-share na experience nyo sa POPSIPIC na nung kayo ay nandun pa lang sa kahit nandun sa first step or second step ng experience nyo sa POPSIPIC nung pagpasok nyo. During the examination, syempre, andun po yung kaba. Kasi galing pa po ako ng Nueva Ecija. So, kailangan pa po namin mag-travel dito sa main office. So from Nueva Ecija ka talaga? Yes, ma'am. Opo. Naku, magkano pala tayo? Magkababayan Magkababayan. tayo. Okay. And then yun po, tapos pinalad po, nakapasa sa examination, then interview, yun po yung pinaka nakakakaba na part kasi one-on-one po siya with the panelists, which is yung scholarship committee. Meron bang mga pakanta, meron ba dapat pag-showcase ng ng talent dyan? Yung iba po, meron po sila Talaga? ganong mga pakulo po. Siyempre, sabi nga nila pagka scholar ka ng POPSIPIC, siyempre hindi ka lang hindi lang siguro sa academic, kundi makikita rin yung ating natural gift or talagang talent, no? So, so syempre nung na-interview na kayo, so for sure naging scholar na nga kayo. Ikaw ay batch 18 and siya ay batch 20. Curious lang din ako, may pagkakaiba kaya yung panahon nung batch 18 nung pagtanggap ng batch 18 kaysa nung batch batch 23? Siguro po, before, hindi pa ganun kauso yung, although may Facebook na lahat ng tao po nun, hindi lahat talaga is may phone and data. So, yung magulang ko po, umaasa lang din sa paper pa po nun. Yes, As in, email oo. talaga yung Totoo yan. letter of qualification or you're pleased to inform you that you are qualified. So, physical copy siya, ma'am. After Ngayon, na yan ng di ba? After, mga ilang buwan ba yon na yung process, di ba, yes po. padala ka na or nag-submit ka na ng iyong application sa POPSIPIC. Pagkatapos, mga months ba ang pag-iintay? Mga per month po yun, around December. October or November. Yes, ma'am, mga ganun. Yung exam natin, Examination, usually, yes po. December yun kinakandak, no? Yes, ma'am. So, nag-intay ka ng matagal din. Yes So, po. iniisip mo ba na, tanggap ba ako? Ganyan. Opo, May syempre required po. ba na, May required ba na GWA or General Weighted Average para makapasok ka sa POPSIPIC? Yes, ma'am. Before po, 85% po yung qualification na dapat grade mo bago ka maging scholar. Ngayon po, tinaasan na po siya into 89%. Naku, Yes, matos-tos din yun na parang mahirap. Naalala ko naman nung time na ako pa yung naghahawak niyan, parang yung part ako ng secretariat, parang 83 lang, pwede na. O, diba? 83% lang. Tapos dumating yung time nga na 85% na. So, ano naman siya talaga, pinapakita lang doon na ang natin, tumataas din yung standard, no? Yung Yes, requirement ng ating mga scholars. So, ikaw sir, may yung experience mo pa? 89%. So sa kanya, dumating yung, naabutan niya pa yung 85%. Sa iyo ba, 89 na agad? Sa akin po, 85% 85 pa rin. po. Opo, So pag inabot sinabi ko. nating 85, yung pinaka-general weighted Weighted average. So nahirapan ba kayo na i-maintain? Yun din ba ang maintaining grade? Hindi po. Magkaiba po siya. Opo. Magkaiba Yes, pa. Nako, huwag po kayong kabahan mga kamay-ari, okay lang po yan. Ay, gusto ko rin po palang i-acknowledge na isa rin sa ating mga scholar po na kasama din natin ngayon dito. Ayan, si Miss George sa ating marketing. Siya po ay cum laude ng ating, scholarship program ng POPSIPIC. So, makikita natin dito na talagang piling-pili yung ating mga nagiging scholar ng POPSIPIC. Anyway, in-acknowledge ko lang din po kasi isa rin po siya sa ating mga
scholar ng POPSIPIC. Anong batch na nga si Miss George? 15. 15 ako yan. Sana po kasama natin siya dito, kaya lang masikip na po kami. And siya po ay assigned po dito sa atin sa tech team. So, yun, balik tayo kila Sir Rome. Okay? Sir Rome, ano pa yung ibang experience mo na naaalala mo? Unforgettable. Apo. Siguro sa interview. Apo, kung na-share po ni Ma'am Bet yung sa examination, Mhm. sa interview naman po, ganun pa rin po, same pa rin po talaga yung kaba kasi kapag nandun ka na po sa room, yun po makikita nyo lahat ng mga big boss until si President po, isa po Yes. siya sa panelist na mag-i-interview sa inyo. So, iba rin po na nakikita nyo yung mga parang same applicants nyo po na nagka-try mag-earn ng spot. So, nandun po yung pressure na kailangan yung galingan talaga kasi hindi ibig sabihin po na nakapasa ka sa exam is automatically na matatanggap ka na agad. So, need nyo pa rin pong galingan sa interview para ma-secure po yung spot talaga sa Yes. scholarship. So, nabanggit niyo yan na medyo may mahirap makapasok, pero pinalad pa rin tayo, no? So, paano naman, gusto ko namang malaman kung paano naman nakatulong ang POPSIPIC sa inyong pag-aaral or paano ba ito ba talaga ay nakatulong sa pang-araw-araw ba or baka naging savings nyo lang yung inyong mga allowance na nare-receive sa POPSIPIC, or pwede nyo na rin sabihin ano ba yung mga na-benefit or nabigay na benefits ng POPSIPIC at sa pagiging scholar ng POPSIPIC. Bilang isang scholar ni POPSIPIC po na nag-aaral sa State University, kami po ay nakakatanggap na for tuition allowance. Meron po kaming 5,000 per semester. 5,000 per semester. So, kung sila ay trimester, 15,000 sa isang taon. Yes po, correct po. And aside from that po, meron din po kaming natatanggap na monthly allowance na worth 3,000 every month po. May monthly allowance ka pa na 3,000. Paano yung tuition? Ako po sa State University, wala po talaga akong binabayaran na PUP. tuition. Opo, ma'am. Ay Correct nako, po. alma mater. Alma mater ko, PUP. Opo. Pero kahit po na wala kang babayaran na tuition sa iyong school, entitled ka pa rin po na maka-receive ng Sa 5,000 5,000 pesos po. Paano kung ako ay sa private school? Iba naman po yung nagiging amount na na-receive ng mga scholar na naka-enroll sa private university. Mhm. For scholars enrolled in private university po, for their tuition po, pwede sila maka-receive ng actual amount but not exceeding 20,000 pesos per sem rin po. Ilan ba kayo, Sir Rome, ilan kayong magkakapatid? 3 po, ma'am. 3. Ikaw, Miss Betch, ilan kayo? 3 po kami, ako po yung panganay. So, sa mga na-mention mo na nare-receive sa POPSIPIC, masasabi mo ba na may naging impact ba to doon sa pamilya nyo, ganyan, or sa parents mo? Nakatulong ba to sa ang scholarship program ng POPSIPIC sa pamilya? Yes po. For me po, very important po yung natatanggap ko na, especially po yung monthly allowance. Kasi, nung college po ako, nagdo-dorm po ako sa Baguio. So, dagdag po talaga siya sa gastusin ng magulang ko. Pero dahil scholar po ako ng POPSIPIC, minsan po yung allowance ko na 3,000, yun na po yung pinambabayad ko sa boarding house. So, nakatipid po talaga kami because of POPSIPIC. Ayun, nakakatuwa naman kasi ginagamit talaga, kumbaga, nakakatuwa na nakakapagpabago, no? Na-feel natin na kasama natin ang POPSIPIC, hindi lamang sa yung mga kasundaluhan natin pagdating sa pangangailangan nila tulad sa loan, hindi lang ganun, Yes, no? Nararamdaman natin na kasama natin ang POPSIPIC sa journey ng ating mga kasundaluhan. Kasi parang may isip ng iba na ang pagiging miyembro ng POPSIPIC, si kamayari lang o si miyembro lang ang nakikinabang, 'di ba? Pero nakakataba ng puso kahit na kayo ngayon na employee na Yes, kayo ng ma'am. POPSIPIC. Parang ang ganda ng impact niya sa ating community and syempre doon sa ating mga kasundaluhan. Dapat lamang talaga naman yan kasi ang ating mga kasundaluhan, saludo tayo sa ating mga kasundaluhan dahil nga sa kanilang binibigay na sakripisyo, di ba? And yung buhay nila, malayo. Ikaw ba, Miss Betch, naisip ko lang ngayon, na-feel nyo ba na kahit na, syempre na-assign yan sa malalayo, di ba?
na-feel nyo ba yung wala man dyan yung parents nyo, malayo man kayo sa parents nyo, pero dahil nandyan si Popsipic na nag-a-assist, nagbibigay ng assistance pagdating sa ating education, ay kahit papano na hindi naman siya talagang pagkukulang, pero kasi tawag ng kanilang serbisyo yung mapalayo sa inyo. Yes, ma'am. Pero dahil nandyan si Popsipic, nafe-feel mo ba yung parang comfort na masarap na meron kang institution, may kooperatiba na concern sa mga dependents? Yes, ma'am. Very grateful po actually yung buong family namin sa Popsipic. Kasi even before nung college pa po ako, until now na nagtatrabaho na ako, parang very supported po ako ng Popsipic. And especially nung college po, na-feel ko talaga na family. Shout out po sa PSO Baguio. Before PSO Baguio pa po siya. So ngayon liaison na lang siya. Pero before po, ang saya pagpupunta ako doon kasi welcome po yung mga scholars and yung mga dependents. So very happy po siya na place. Oo, Parang ayun like pa. na-feel ko po yung family. Oo nga, kaya rin siguro nag-apply kayo sa ating sa ating Popsipic. Yes. Bakit ka nag-apply dito sa Popsipic? Pwede namang sa iba. Actually po, isa po sa requirement po namin bilang isang scholar mag-render ng OJT service po for 160 hours. And na-assign po actually ako nun sa Membership Education and Community Services Division po, which is kung saan po ako nag-work po ngayon. Nag-apply po ako kasi sobrang happy lang po ako na napaka-healthy po ng work environment. And yung purpose po ng job ko po ngayon is nakaka-full po siya ng heart para sa akin. And enjoy ko po siyang gawin. Nako, pero ibig kong sabihin yung sa question ko sa'yo, worth it naman yung mga requirements, yung mga maintaining grades ng binibigay or sineset ng ating Popsipic or scholarship program. Kasi nga, nakita naman natin na nakakatulong ang Popsipic sa buhay ng ating mga kasunduluhan at nakakapagpabago rin siya ng buhay, di ba? Yes, ma'am. So bago yan, kanina pa ako mini-message ng ating tech team na kailangan na daw po natin ibigay ang ating question number 1. Muntikan ko na sabihin question number 5 agad. Okay, sige. Bigay natin ang pagkakataon na basahin ang ating first question kay Miss Sir Rom naman. Kasi maganda ang boses ni Sir Rom. Thank you po. Okay. Baka sabihin mo rin yung sagot, Rom. Hindi po. Yan po. For question number 1, kailan magbubukas ang application period para sa Popsipic Scholarship Program ngayong taon? Isa pa. Ulitin po natin, kailan magbubukas ang application period para sa Popsipic Scholarship Program ngayong taon? Nako mga kamayari, hindi po kayo dito sasagot sa ating Facebook live Doon po kayo sa ating Viber community sasagot. So, okay, dapat po ang ating pong format ay full name / at ang tamang sagot. O sige, mag-shoutout muna tayo. Sir Rom, ituloy mo na ang iyong pag-shoutout, ang exercise ng iyong magandang boses. Pwede tayo mag-shoutout. Makikita natin dito yung ating mga nakikinig sa atin dito. Naku, Miss Beth, bumati ka kanina sa PSO for Baguio. Yes, Batiin mo muna ang MEXD na pinangungunahan ni... Ayun po, binabati ko po lahat ng employees sa MEXD or Membership Education and Community Services Division na pinangunahan po ni Miss Arlene O. Villaflor. Kasama po si Mr. Norman F. Torres at ang mga supervisors po namin si Miss Editha Marfori and Sir Aaron Evangelista. So magandang hapon po sa ating lahat. Thank you po kasi sinusuportahan niyo po ang Popsipic Scholarship Program. Yes, o sige na, Sir Rome. Shout out daw. Dapat shout out talaga. Ayan, napaka magandang hapon po para sa inyo, Miss Julie Pasadilla, at sa kay Mr. John Eric Binwag. Wow. At yan, si Ma'am Jandy rin po yung nagpaparamdam dito. Good afternoon, Ma'am Jandy. Ayan, sabi niya, happy afternoon, Ma'am Leia. Yan, sabi ni Sir, Ma'am John B. Yan. Parang familiar sa akin yun, Love natin yan. Sino pa? Magandang hapon din po kay Ma'am Sheena Beans, kay Mr. Ricardo De Jesus, Christopher Payat ng Sir Christopher Mark Payat, pa-shoutout po sa magigiting na bayani ng 3rd Infantry Spearhead Division. Now, 3rd ID,
dyan sa Hamindan, Capiz. O, kita nyo naman, hindi lang Luzon, ay, hindi lang yan Luzon. Ang Hamindan ay Visayas. Yes po. Okay. Shoutout din po Sir sa Prada Jacob. 56 Attack Trooper, proud batch 14 scholars. Thank you, Wow. Papsi. Maraming salamat po. Oo, nako, alam And mo yan. congratulations po. Yes, it's Sir Prado Jacob. Parang nung time na inahawakan pa namin siya ay that time ay naghawa na ano pa natin siya, na kasama pa natin siya noon doon sa ating batch 14 nga, sabi niya no, batch 14. At lagi niyang nakasubaybay dito sa atin. Tama ba, Tech Team? Siya ay palagi na nakatutok every time na may kwentuhan dito sa Popsitic. Sino pa po? Ayan. Mary Fe? Meron naman po tayong mga katanungan dito. Good afternoon po kay Ma'am Mary Feet Lopez Tinamisan. So nagkatanong po siya kung saan po ba ang pinakamalapit na satellite office if siya po ay nakastation sa South Cotabato. Ayan, meron po tayo South Cotabato. Meron po tayong Sir Paul, pinakamalapit po na na PSO natin, South Cotabato. Meron tayong PSO Cotabato, pero South daw po siya. Meron po ba tayong meron bang may liaison pa ba tayong malapit sa South Cotabato? Saan ba ang location ng exam? If makapasa na kami sa scholarship, pagpasa daw nila ng scholarship form sa satellite office. Yes. So, saan ang location ng exam? Usually po, ang ating pong after po na makulate yung mga application form, nagkakaroon or nagko-convene po ang ating scholarship committee para po i-decide nila alin yung mga testing areas na marami po ang marami pong nag-a-apply. So, nagkakaroon po usually meron talagang Luzon, Visayas, and Mindanao. So, may times na kumataas po ang application form na na-receive natin sa Mindanao. For example, 2 doon kung sobrang dami. So, chine-check po natin kung saan po marami talaga ang aplikante. So, dapat siguro yayain pa nila yung iba nilang mga mga kasamahan na mag-apply para doon na lang kung may Cotabato, kung marami sa Cotabato, baka Cotabato na. 'Di ba? So, sana po Ma'am Mary Fe ay nasagot po ang inyong katanungan. I-decide po kung saan po ang location or testing area po. Yun. Tapos, sino yung Miss Veg? Si Mirna. Hello po, good afternoon, Miss Mirna Bacelonia. Saan po ang venue ng examination? So, same answer po. Iko-convene po ng scholarship committee kung saan po yung pinakamaraming applications. Ayan, magtanong pa po kayo na magtanong dahil nandito po ang ating mga specialist sa scholarship program. Ayan po, sabi po ni Miss Janly Avelino, sakali magpasa sa Pacific Hamindan, saan po exam? So, usually po sa Visayas area, ang pinupuntahan po namin dyan ay sa Iloilo or Cebu. So, titignan po natin kung this year, kung saan po yung pinakamarami, most probably doon po tayo magko-convene ng examination. Pero sigurado naman na magkakaroon tayo dyan sa Luzon, Visayas, and Yes, Mindanao. So, yun ang kagandahan, no? Hindi lang tayo basta nagbigay ng ganitong assistance. Kung hindi, iniisip din natin kung saan ba mas makakabuti din sa ating mga applicants. Yun. Speaking of exam, mahirap ba ang exam? Mahirap po siya, ma'am. Pero kung nag-aral po yung mga estudyante natin, kakayanin po nila. Talaga ba? So, ayan. Na-discuss na natin kanina yung 4 na steps nga. And based dun sa inyong experience, ano ba yung inyong mga na-experience nga kung yun sa journey nyo hanggang makapunta kayo dito sa Popsitic. Ano na nga ulit yung sabi ko kanina na bakit pinili mo dito? Dahil family yung Yes. Oo. At saka siguro din dahil sa pagbabalik yung pagbalik pa sa salamat mo Yes. sa Popsitic dahil nga nakita mo naman din yung mission niya
para yung mission niya hindi lamang sa ating mga kamayari or sa kasundaluhan, pati dun sa community. And anong principle na nga ng cooperative yung nagpo-fall yung ating scholarship program, Miss Veg? So, ang scholarship program po ay nag-fall po siya sa 7th cooperative principle, which is concern for community. Oo. So mga kamayari, ramdam naman talaga natin yung concern ng POPSIPIC sa ating mga community. So, yan. Meron tayo dito na mga questions, no, na madalas na tinatanong, no. Madalas or gustong malaman ng ating mga kamayari. So, ano-ano daw po ba yung mga allowed na courses? Ano-ano yung mga allowed na courses na pag sila ay na-consider na scholars? Opo. Ang mga ina-allow po nating courses for our program ay dapat po mga 4 to 5 year courses lamang. So, hindi po tayo tumatanggap ng mga 6-year courses such as BS Dentistry, BS Optometry, or Veterinary Medicine. Hindi rin po tayo tumatanggap ng mga postgraduate courses po. So, ang ibig sabihin nito, baccalaureate degree lang po. Yes. Oo. So, yun yung collegiate na grade, no? So, doon lang level, doon lang talaga, yun lang po ang ating tinatanggap, ang ini-sponsoran natin ng kanilang pag-aaral. So, baccalaureate degree lang po, mga kamay-ari, hindi pwedeng may magdudoktor. Yes po. Oo. Pero dahil 5-year naman, nakapasok dyan yung 5-year course, ibig sabihin, kung engineering, pwede. Yes po. So, yung sumunod na katanungan ay qualifications naman daw to apply collegiate scholarship. Yes po. So, ang qualifications po natin, dalawa po yan. So, may qualifications po sa sponsor or member and then sa scholar or sa applicant po na estudyante. So, simulan po natin for sponsor. So, for sponsor po, ang qualified po na mag-apply ay yung mga regular and associate members po natin from the Armed Forces of the Philippines. So, kasama din po dito yung mga retired, pensioners, civilian employees, and PAFCIPIC employees po. Ang hindi lang po pwede mag-apply ng mga members po natin ay yung mga associate dependents and yung mga associate scholars po natin. Pangalawa po, kailangan po complete din po yung 15,000 share capital. In case naman po na hindi pa nila complete, pwede naman po silang mag-opt or pumunta sa pinakamalapit na satellite office para ma-complete po nila yung 15,000 share capital. That way po, hindi lang siya investment sa mga kami-ari, investment din po siya para sa pag-aaral ng mga anak po nila. And then third po, at least 1-year member po siya ng PAFCIPIC. Since August 2025 po yung application period, at least po si member ay dapat nakapag-pa-member na po sa PAFCIPIC noong August 2024. So at least 1-year member. Teka lang, meron din ako isisingit na tanong ko dyan. So, ibig sabihin ba, itong batch 27, para ito sa school year 2025-2026 or 2026-2027? Next year po, ma'am. For next year siya. So, ibig sabihin, dapat ako ay kung ako ay interesadong mag-apply sa ating scholarship program, dapat ako ngayon ay grade 12. Yes po. Correct. Grade 12 ako, pagkatapos, next year mag-i-effect yun kung sakaling ako ayun. So, hindi pala ibig sabihin pag nag-apply ako ngayon, ay ngayon na mag-start yung scholarship. Hindi po. May process pa po siyang dadaanan. Kung sakali naman na ako ay first year college na ngayon, pwede pa rin ba ako mag-apply? Pwedeng mag-apply po as long as wala po sila sa final year ng kanilang college. Since kung final na po nila ngayon and next school year pa po mag-take effect yung scholarship, wala na pong benefits sa money disbursed. So kung first year ka pa lang naman po, pwede pa rin po, ma'am. Para na yun sa akin second year college. Yes, ma'am. Oo. So, kung sakaling ako'y makapasa na itong batch 27 at second year ako, pwede pa rin. Kasi, mas sponsoran pa rin yung aking second year, third year, and fourth year. Yes, Or kung may fifth year pa. Kung sakali naman na ako ay, tulad ko, ako ay may 4 na anak. So, yung aking 2 anak ay sabay silang magka-college. Pwede ba sila parehong mag-apply? Pwede po silang parehas mag-apply, ma'am. As long as po na if ever po na parehas silang nakapasa, ang rule po kasi natin ay one sponsor is to one scholar only. So, mamimili po tayo, ma'am, kung sino po yung papapasukin natin sa ating programa.
So hindi tama yun, no? Naiisa lang ang pupwedeng maging scholar ng isang member, ng qualified member, Yes, isa po. lang. Paano kung dalawa kami mag-asawa na qualified? Pwede ba rin yun na kaming dalawa ay magtag-isa dun sa aming anak? Yes, ma'am. Dalawa po kayong regular member ni PAPSIPIC. Dalawa din po kayo na pwede mag-sponsor. So, tig-isa po. Ay, ang galing naman pala. So, dapat po. ay pareho pala kami na qualified na mag-sponsor, no? Pwede pala yung ganon. So, nabanggit na natin kanina yung steps, no? Paano maging scholar, yung 4 na steps. So, parang nagre-recap na rin tayo. Yung 4 na steps, ano na nga ulit yung 4 na yon? Una po, meron po tayong application and submission of requirements. Okay. Second is the pre-qualifying examination. Third is the facilitation of screening and interview. And then Mhm. last po is the MOA signing. Okay. Yung MOA signing na yun. So, yan, nakikita natin ngayon sa screen. Pero bago yan, kanina pa rin tayo, sabi dito na yung mga ang dami nating mga possible question ng ating mga kamayari. Ang sabi ng tech team, magbigay na raw tayo ng ating pangalawang Fiverr Trivia Challenge question. Ayan. Si Miss Betch po ang magbibigay ng ating pangalawang question. Question number 2. Pang-ilang batch ng PAPSIPIC Scholarship Program ang magbubukas ngayong August 1, 2025? Isa pa po. Ulitin po natin. Pang-ilang batch ng PAPSIPIC Scholarship Program ang magbubukas ngayong August 1, 2025? Ayan, ako kanina pa natin sinasabi, tsaka paulit-ulit ko ding sinasabi, no? Ano yung batch na ba? Kahit tayo ay nag-umpisa ng 1997 ang ating scholarship program, pero iba po yun, may hint, no? Hindi po yun natin ima-minus ngayon kasi mayroon po tayong kanina pa sinasabi, anong batch na ba yung i-open natin ngayong August 1 to August 29. Ay, ang sagot po pala doon sa ating question number 1 ay August 1. Opo, August 1 po ang tamang sagot. Tekti, marami po bang sumasagot? Kompleto na po natin yung mga tapos ngayon daw, ang bilis lang. Marami po talaga nakatutok dyan sa ating mga Viber Trivia Challenge question. Ayan. So, nabanggit na natin kanina yung yung ating steps. So, nasabi na rin po nila yung mga experience nila. Meron pa po bang mga katanungan ng ating viewers? Baka meron po kayong katanungan or pwede kami mag-shoutout ulit. Ayan, si Miss. Ayun. So, hindi ko nakikita yung iba nating nakikinig dyan. Siguro, ayan, wala tayong mga questions pa. And, meron akong katanungan pala dun sa dependents natin ng KIA. Nabanggit natin na pwede rin sila na mag-qualify din sila para Yes. mag-sponsor. Pwede mo kami bigyan ng ibang details. Yes po. If dependent po tayo ng Killed in Action member or Mhm. KIA, requirement lang po natin dito is dapat po yung sponsor po na Killed in Action member, dapat po nangyari yung incident at least April 2013. So, doon po tayo mag-start ng count, 2013 onwards. And magbibigay lang po sila ng additional requirement which is yung spot report po from the Army Adjutant. Yes po. And also, dapat po yung pensioner ng KIA ay member na po siya ng PAPSIPIC and dapat ma-meet din po niya yung qualifications ng isang PAPSIPIC member. Oo, babalik tayo dun sa ating basic na dapat siya ay member in good standing, Yes, ma'am. ganyan. So, yun yung ating yan, nakikita rin natin mga kamayari sa screen, pati hanggang sa mga KIA member po natin ay talagang makikita natin na nagsusupport at maaasahan po natin ang PAPSIPIC. Ayan, yan yung tatak PAPSIPIC, tatak serbisyong PAPSIPIC. Ayun. So, meron pa ba kayong gustong i-share? Baka nakalimutan kong itanong. Based sa inyong experience, meron pa ba tayong gustong sabihin sa ating mga kamayari, sa mga interesado mag-apply sa ating scholarship program? Yes po. Lahat po ng mga members po natin na qualified to apply, mag-apply na po tayo ngayon kasi chance din po ito para matulungan po yung pamilya natin. In case po na hindi po kayo pinalad last year, hanggat yung anak nyo po ay
college student na hindi graduating, pwede po siyang mag-exam ulit for PAF-CPIC. Ayan. Ikaw, Sir Rom, meron ka pa bang gustong i-share sa ating mga kamayari? Para lang po maiwasan natin yung pagiging disqualified sa ating application po at para mas tumaas po yung chance natin na maging PAF-CPIC scholar, make sure po na maging correct and complete na po ang ating requirements. Bali sa application form po na makukuha natin sa satellite office or liaison office, meron na rin po tayong mga checklist to guide us po na maging correct and complete na po yung ating requirements pagpasa sa mga satellite office. Parang isa sa mga requirements natin doon sa, yun kasi nabanggit mo yung pag-submit nila doon sa ating mga requirements, no? Meron ba tayong required, nabanggit na ba natin ang required na general weighted average ng kanilang scholastic grades ng previous school year? Nabanggit, hindi pa natin nabanggit, no? Yun po yung 89% po. Kung 2025 yes, po 89. ngayon, last school year, 2024 to 2025, at least 89% po. Bawal pong i-round off, ma'am. So, dapat 89% pataas talaga. Pagkatapos, ano pa yung isa? May nabasa ako dito na isa pa na importanteng kasama ng requirements. Yung ating dapat ata, may good moral. Apo, dapat po sila ay hindi nagkaroon ng disciplinary action, which is why we require po certificate of good moral din po. Ayan. So, yung dalawa lang ba na yun at saka yung application form ang ipapasa nila sa satellite office natin? Kasama po doon yung birth certificate, certificate of GWA, gaya po na nabanggit kanina, 2 pieces of 2x2 ID picture. Yes. And then, kailangan din po ng good moral certificate. And of course, the application form po, na kailangan ink po yung pinang-sign natin. Kaya pala yan ang reason. Medyo madabi-dabi, no? Pero, kailangan talagang isubmit nila yan. Yes po. Kaya pala ganyan, maaga po tayo nag-announce. Sila pong ating naging guest ngayon, dahil nga po, meron tayong mga iahanda pa talaga para sa darating na August 1, opening na po yun. Pag sinabi pong August 1, ibig sabihin, tama po yung sabi ni Sir Rom, no? Ready na po yung ating mga papel. So ngayon pa lang po mga kamayari, kung interesado po talaga kayo maging PAF-CPIC scholar, no? Dapat po talaga ay sinisecure na natin yung mga nabanggit po natin na mga requirements. Diba? So, yun. Ano naman ang masasabi nyo last na tanong? Ano naman po ang masasabi nyo na kayo ngayon ay employee na? Meron ba kayo na may masasabi pa kayong iba? Yes po. Very thankful po ako sa PAF-CPIC and of course sa mga members po na bumubuo neto. Without you po, hindi naman po ako mapag-aaral ng PAF-CPIC. At hindi lang po ako yung natulungan or si Rom or yung mga regular scholars po natin kasi may mga community-based scholars din po tayo na mga IP, Indigent, Fisherfolk, and PWDs po. So, thank you so much po sa pag-support ninyo sa PAF-CPIC kasi hindi lang po kayo nakapag-suporta sa sarili ninyo kundi pati din po yung mga community at large. Yung galing naman syempre meron din pasabog na ganyan si Sir Rom. Paano ba natin i-encourage? Kasi nag-announce na tayo dito ng kailan ang opening ng ating scholarship program for batch 27. So, paano mo sila i-encourage dun sa mga interesado? Na-discuss din kasi na natin yung mga requirements. So, paano mo sila mapupush pa na dapat ihanda na nila talaga ang kanilang mga papeles na kakailanganin sa August 1? Sa pag-aaral po kasi, isa sa mga nagiging problema natin ay minsan po ay ang financial po. So, kung wala nang mawawala sa atin, let us grab the opportunity po to apply dahil napakalaking help po ng scholarship grant sa pag-aaral. Ayun po, ma'am. Ayun, tama si Sir Rom, no? Na dapat talaga, ang PAF-CPIC naman, hindi lang naman nakaka-boost or nakakatulong dun sa ating financial ng PAF-CPIC. Kung hindi, ito ay nakaka-boost din ng ating moral, diba? Bilang scholar, bilang kamay-ari. Kasi nga, pag meron kang ginugol, hindi mo napapansin na tinutulungan ka rin ni PAF-CPIC na ma-reach mo yung goal mo. Kasi nga,
may nagbabantay sa'yo, meron kang dapat i-maintain na, Yes na po. grade. So, ibig sabihin, hindi ka lang niya tinutulungan financially, pero tinutulungan ka niya rin morally. Paano mo ba marireach yung goal mo? Kasi nakabantayan sila na Yes po. dapat i-maintain mo tong grades na to Yes, ma'am. para rin naman sa mga scholars yon. Kung nagre-requirement tayo ng grades na ganon, yung maintaining grades, ay para rin pala sa atin. 'Di ba? Kasi tulad nun, meron na tayong, wala po tayong nakikita sa screen. Ayan. Tulad nga po ng sinabi natin, no, na para rin talaga sa ating mga estudyante yon kasi pinapakita yung full support. Okay? Congratulations po sa ating scholars from St. Teresa's. Yes po. Ang Pwede mga mong bigyan mo kami ng detalye pa? Yes po, congratulations po sa ating scholars from St. Therese of the Child Jesus Institute of Arts and Sciences. Sila po, ma'am, ay mga scholars natin na PWD. So, deaf and mute po. Sa mga Wow! hindi po nakakaalam, yes po, 35 na students na po na pag-graduate ni Pacific College po ito You na mga mean? deaf and mute. Yes, Kasi ma'am. talagang sila. Yes, So, po. marunong na rin po silang mag-sign language. Paano ba yun? Just I love you daw po. Yun lang yung Yun natutunan lang. ko po. Ay, nako, mukha may pagsasabihan na si Miss Veg namin. Kaya daw, I love I love you. Yun ang ibig sabihin ng sign language na. Oh, Miss Gail, alam mo na, yun daw ang pagsabi sa iyong minamahal. Okay. So, yun, congratulations again sa ating scholar ng St. Therese of Child Jesus Institute of Arts and Sciences. Ayan, saan yan gawi? Sa may Pasay area lang siya, ma'am. Yes po. Okay, at dahil dyan, marami naman na sanang information na napupulot, no, ang ating mga kamayari. Punta na po tayo sa ating Viber question number 3. Ikaw naman, Sir Rom, gamitin natin yung iyong magandang boses. Question number 3, tama o mali? Ang mga allowed courses sa ating scholarship program ay any 4 to 6 baccalaureate degrees. Ulitin po natin, tama o mali? Ang mga allowed courses sa ating scholarship program ay any 4 to 6-year baccalaureate degrees. Ang sagot ba dito ay tama or mali? Yun po ang dapat na makita natin ang sagot. Tama or mali? Ayan. So, medyo nandun na tayo, nasa third question na tayo, no? At nakapagsabi na tayo ng ating mga experiences, ganyan. Dahil nga employees na kayo ng POPSIPIC, isa na rin kayo sa mga nagka-conduct ng ating mga ng programa mismo ng scholarship program ng POPSIPIC. Tulad kanina na mention na natin na nagkaroon tayo ng MOA signing. Gusto lang namin at gusto rin ng ating mga kamayari na makarinig pa ng mga kwento or mga information sa nangyaring MOA signing noong June 21. So, last Saturday po, nagkaroon po tayo ng signing of the Memorandum of Agreement sa May ating... picture ba tayo dyan? Ayan, parang magkakaroon tayo ng picture. Okay, sige lang. Sorry po. Continue. Last Saturday, nagkaroon po tayo ng signing of the Memorandum of Agreement last June 21, kung saan po yung mga... Nagkaroon po tayo ng additional na 45 new regular college scholars from Luzon. So, nakakatuwa lang po kasi in my experience po talaga, nung pandemic, wala po kasi kaming MOA signing. So, ngayon po na tapos na po ang pandemic, ngayon ko po siya na-experience na ako po yung nagkakandak. Talaga? Sa Oh. MOA signing. Ay, nandyan ka. Tsaka si Miss Veg. Ay, ang gwapo naman sa blue. Oh, tapos, ay, So, nakikita mo yung mga faces nila. Ayan po yung mga ating mga bagong scholars po Ilan from ang Luzon. attendees niyan? Oh, yes, President. Meron po tayong 45 scholars, kasama rin po nila ang kanilang mga sponsors, as well ang kanilang mga guardian din po. So sobrang dami ng attendees natin Yes yan. po, ma'am. Pero, paki-clarify lang natin, sa Luzon lang yan. Yes Luzon po, lang ma'am. yon. So, yung total na scholars natin, yung batch 26, sila na nga? Sa ngayon po ay meron po tayong 80 regular college scholars po. Ay, 81. Yes po. 81 yung ating tinanggap ngayon, batch 26. Pero yung nakita ngayon ni-report kanina ni Sir Rome ay 45 lang yung dito sa Luzon lang yon, mga kamayari ha. Luzon pa lang yon. So
meron tayong 81 para sa batch 26. Ilan kaya ang tatanggapin natin sa batch 27? May na-feel ka na ba na mga, siguro sa batch 27, dahil maaga nating pinromote ngayon, maaga tayong nagbigay ng information at nagbigay ng clarification sa ating mga kamayari. Siguro dadagsain na kayo talaga. Dadagsain kayo ng ating mga batch 27 applicants. Ayan, kaya mas maganda nga talaga na mas maaga tayo nag-i-inform sa kanila para makapag-ready, no? At talagang sino yung mga interesado, makakapag-apply sila ng maaga sa pinakamalapit na satellite office ng PAPSIPIC sa inyong lugar. Okay. Nako, malapit na daw po kami mag-goodbye. Pero, meron pa po tayong 4 and 5th na question. Siguro, kanina pa kami wrap up eh. Okay. Yung ating 4th. Okay. Kasama ko pa rin po sila dito, no? So, ayan, sasamahan na po nila ako sa ating hindi na. Okay. So, last last na message po ulit. Meron pa po ba kayong last na message para sa ating last message po ng ating mga guests? Yes, ma'am. We'd like to take this opportunity po para i-plug din po yung sa scholarship program. So, sa mga interested po mag-apply, pwede po kayo mag-follow sa Facebook page po namin, which is PAPSIPIC Scholars. Or kung mahina po yung internet ninyo, pwede din po kayong mag-text or tumawag sa number po namin sa scholarship. Babanggitin ko po, ma'am. Oh, yes, please. 0999, so 0999-223-6431 for Smart. And for Globe naman po, 0927-981-4871. Ayan, meron ka pang last words para sa ating mga kamayari. Yun po, additional lang po, huwag po tayong mahiya na magtanong po. Our lines are up po, tanong lang po if need ng clarification or confirmation po. And we'll be happy to answer all of those. Nako, sila po talaga ang sasagot sa inyong mga katanungan. Ngayon po tayo muna ay magkakaroon ng short break at magbabalik po kami mga kamayari para sa aming 4th and 5th na question. Maraming salamat, Miss Vetch, and syempre Sir Rome. At sana pagbalik nyo dito, ibabalita nyo na ilan yung ating bagong scholars ng batch 27. Parang ang tagal pa na, next year pa. Pero di bale, anytime po pwede nating makasama dito kung i-request nyo din ang ating dalawang special guest. Maraming salamat talaga. Dalawa kayo, sa tatlo kayo, padagdag ng padagdag. Isama na natin si Miss George dyan. Kayo ay patunay na ang PAPSIPIC ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kasundaluhan at syempre ng ating kasundaluhan at lahat ng ating mga kamayaran. PAPSIPIC ay tumutugon sa mga pangangailangan nila at kayo yung mga successful stories na pagmamalaki ng PAPSIPIC. Maraming salamat ulit. At huwag niyo po akong iiwan mga kamayari, magbabalik po ang ating kwentuhan.
Ayan, mga kamayari, tayo po ay nagbabalik, no? Ako po ay nagbabalik para po doon sa ating fourth and fifth na questions pa po, no? And medyo i-discuss pa po natin yan. Sa pagpapatuloy po ng ating serbisyo at programa po ng ating PABCPIC, no? Tayo po ay patunay lang na lalong lumalaki, no? Kasi po tayo ay patuloy din na nagtatanggap ng ating application po ng mga reservists. So, para po doon sa ating mga reservists dyan, pwede po, no? Kahit saan pong opisina ng ating PABCPIC, pwede po kayong maging kamay-ari. So, makikita po natin dyan yung mga basic po na requirements para po maging kamay-ari. Para po sa mga ibang requirements or mga ibang katanungan nyo, pwede po kayong bumisita sa pinakamalapit na opisina ng PABCPIC sa inyong lugar. Ayan. And mga kamay-ari, tayo po ay nagkaroon ng ating minor draw noong April 11. At ngayon naman, magkakaroon tayo ulit ng ating minor draw. Yan. Sa August 8 na po, no? August 8, tama po. August 8 na po, 88 ang ating susunod na minor draw para sa ating fill out and win and panalone. Para po dun sa ating fill out and win, para po yan sa ating mga bagong kamay-ari. Ayan. Ayan, may chance po kayong manalo ng mga prizes, no, na nakikita nyo po dyan sa ating screen. And syempre para po naman sa ating panalon, ang mga miyembro or kamay-ari na patuloy na sumusuporta sa ating mga services tulad na lamang po sa paglo-loan. Yan na po ang ating pagkakataon, ano, na tayo po ay baka tayo po ay isa sa mga winners po ng gaganapin natin na panalon and fill out and win minor draw. August 8 po yan, mga kamay-ari. And syempre, kung tayo po ay may fill out and win draw at panalon, isa po sa ating mga pakulo o sa ating mga promo po ang scratch and match, no? Once na tayo po ay nag-loan, tayo po ay may chance po na makakuha po ng ating scratch and match na card. Nako, ito po yung ating panalon. Yan kanina. Ayan, para nga po yan dun sa ating mga kamay-ari na patuloy na sumusuporta po sa ating mga services tulad sa paglo-loan. And, yung scratch and match po natin, ayan, ang scratch and match naman po ay para rin po yan sa ating mga kamay-ari, ano, na naglo-loan pa rin po at ma-receive na po nila agad. Instant po yan na kung kayo po ay pasok dun sa ating mga qualification po, ano, yung terms and yung amount po, pwede po kayong makareceive ng ating scratch and match na scratch and match card. So, instant panalo po iyan. Okay? Ay, nako, mag-shoutout po ako. Ayan. Shoutout ba yun muna? Kanina may nakita ko na shoutout, pero dahil ako po ay babati ng ating mga birthday celebrants ng buwan po ng June. Unang-una po si Ma'am Mira Cabalan, ang ating VPHR. Nag-birthday po siya ng June 9. Miss Zoe Soriano noong June 20. Noong June 27 naman po ay si Sir Jejo De Leon. At si Salvacion, ay, nag-birthday din si ano? Kala ko si Veg. Okay, Salvacion Ventura. Okay, Salvacion Ventura, ma'am po siya ni Veg. Ayan, noong June 24, happy birthday, belated happy birthday po. And syempre si Miss Jen Alupit noong June 5. Happy birthday. At nag-birthday din po ang aking mga anak. Naku, June 22 si Jadon Manabat. June 23 naman si Jared Manabat. Belated happy birthday po sa kanilang lahat. Ayan, shout out po kay Ma'am Marie Lozada. Siya po ay sa election committee or
Siya po ay isa sa ating mga committee members po ng POPSEPIC. Ate Marie Lozada, Marby Castor, Jonathan, ESP Mike ng 56 Infantry Battalion. Nakasubaybay po sa inyo ang buong Davao del Norte. Naku, maraming salamat po Sir ESP Mike at palagi po kayong nakikinig. Sinasamahan po kami ng 56 Infantry Battalion dyan sa Davao del Norte. Ayan, ibibigay ko na po ang ating question. Hindi pa. Yan, magano daw muna tayo, magbigay pa tayo ng ating okay, pero nagbago ang isip ng ating tech team, pwede na daw pong ibigay ang question number 4. Okay, ang question number 4, kailan ang second minor draw ng ating 2025 Panalone at Fill Out and Win Raffle draws? So, kailan po? Nabanggit ko na po kanina ay April 11, yung ating last na minor draw. Tapos, kailan po yung schedule ng susunod na ating minor draw? Ayan. Kailan ang second minor draw ng ating 2025 Panalone and Fill Out and Win Raffle draws? O, shoutout po muna tayo kay Elena Paredes. So, grateful daw po siya sa ating POPSEPIC. Maraming salamat po Ma'am Elena at kayo po ay laging nakasubaybay at nakasuporta po dito sa ating POPSEPIC. Now, my son is VP at JP Morgan at 36 years old na siya. POPSEPIC scholar siya. Nako, nakakatuwa naman po. Alam niyo po mga kamayari, hindi lamang hindi mabilang na sa kamay ko din kung ilan na rin po ang successful na mga scholars natin na nagtatrabaho po dito sa atin sa POPSEPIC. So nakaka-proud na sila po ay nagbabalik din ng pasasalamat sa pamamagitan po ng pagsaserve dito sa ating POPSEPIC. So, congratulations po sa anak niyo po, Ma'am Elena Paredes. At maganda po ang trabaho ng inyong anak. At siya nga daw ay 36 years old na. Ayan, congratulations po. And hindi lamang po sa anak ni Ma'am Elena, kundi sa lahat ng ating scholars, no, ng POPSEPIC na napag-graduate po ng POPSEPIC. So, nakakataba ng puso na bumabalik po kayo upang magpasalamat. Ayan, pwede na po tayong marami na po tayong mga information na nakuha. I hope so, na marami na po tayong na-pick up, no? Nasagot po namin ang mga katanungan nyo pagdating po sa ating scholarship program. Okay, pwede ko na po bang ibigay ang ating fifth na question? Ayan. Para po, paalala po sa ating mga birthday, nag-birthday po ng June, May and June, po pwede nyo, actually pati July, pwede na po ninyong kunin ng ating birthday giveaways. Ayan, meron po tayong birthday giveaways po, no, na pinamimigay sa lahat ng ating mga kamay-ari na nagba-birthday. Ayan. So, kung ang birthday nyo po ay May, June, July, pwede nyo na pong kunin ang inyong birthday giveaway. Ayan po, wala akong sample dito, pero makikita nyo po dito sa ating screen ang ating bag, no, na pinamimigay sa ating mga nag-birthday na kamay-ari. Ayan. Okay. Banggitin ko lang din po ang ating 7th principle po ng cooperative na na-mention din kanina ni Ms. Veg, yung concern for the community. Isa po sa programa ng POPSEPIC yung ating community development program. Makikita po natin dito, meron po kami ipapakita sa ating screen,
yung mga ginagawa pong activity po ng ating COMDEV, Community Development Program po ng PAPSIPIC. Makikita po natin dito, ipapapanood ko po, ayan, nakikita po natin ngayon sa screen. Nakikita natin na meron tayong sinusuport po na school sa pamamagitan po ng kanilang Brigada Eskwela activity. Ayan, nakikita natin dyan yung mga pictures po na tayo po talaga ay pumupunta sa mga eskwelahan para po tumulong sa pagpipintura, pagpapaayos po ng kanilang eskwelahan, at marami pa pong mga activities sa ating community development office po, marami pa po tayong mga pinapagawang school, pinapaayos po ng mga eskwela, may mga patubig, may mga kung ano-ano pa po na binibigay nating tulong sa ating mga community. Okay, nakita po natin dun kanina na ang PAPSIPIC po ay patuloy na nagbibigay serbisyo hindi lamang sa ating mga kamay-ari, kundi po sa ating yung ating mga kamay-ari na patuloy din na sumusuporta, walang sawang sumusuporta sa ating mga programs and services, tulad na lang ng ating panalon, no? Yung panalon po natin mga kamay-ari, yan po yung mga kamay-ari na yan po yung ating mga miyembro, no? Yung mga sumusuporta sa ating services ng paglo-loan. So ang tawag po natin dyan ay panalon, no? Sila po yung mga nagsusupport sa atin na kung sila po ay mag-loan, sila po ay qualified para doon sa ating panalon draws, raffle draw, no? So pwede po silang may chance silang manalo ng ating mga sasakyan at kung iba, marami pang iba po na mga appliances, or meron din po tayong mga cash gift. Yun po yung panalon. Okay? Ibigay ko na rin po ang ating question number 5. Okay, ang ating pong question number 5. Ito ang ating promotion para sa ating PAPSIPIC members na nag-loan mula November 11, 2024 hanggang November 7, 2025. At may loan term na 24 months pataas at minimum gross amount na 100,000. Ano po ang tawag sa ating raffle na yan o sa ating promotion na yan? Isa lang pong sagot dyan, and I believe naka-reach na tayo ng 10 na mananalo sa ating question na yan. Mga kamay-ari, paalala lamang po, hindi po dito ulit sa ating Facebook page, kundi doon po tayo sasagot sa ating Viber community. Okay? Ayan po mga kamay-ari. So, maraming salamat again sa ating mga naging special guest ngayon, si Miss Veg and si Sir Rome. Maraming salamat po. And, syempre sa ating mga kamay-ari na tumutok, hindi po tayo iniwan hanggang matapos po ang ating kwentuhan ngayong araw na to. At wala na po akong ibang maikukwento pa mga kamay-ari. Puro wrap up na kami kanina pa. And sana po mga kamay-ari, hanggang sa susunod na kwentuhan natin, samahan niyo po kami ni Miss Ice next month, no? At magkita-kita po muli tayo mula po sa kooperatibang may serbisyong dekalidad, mabilis at maaasahan. Ako po si Lea Manabat.
Maraming salamat, Papsipic. Maraming salamat, Papsipic. Daghang salamat, Papsipic. Maraming salamat, Papsipic. Thank you, Papsipic, for the good service. Thank you sa lahat-lahat. Maraming salamat, Papsipic. Maraming salamat po, Papsipic, sa mga binibigay mong serbisyo sa mga members mo. Thank you, Papsipic.